Yung iba kasi nalulungkot dahil nag-iisa na lang sila sa buhay nila. At yung iba naman, kahit gusto pa sanang mag-aasawa muli, kaya lang wala namang mahanap na maaring magkakagusto sa kanila. O di kaya hindi nila gusto yung isang tao. Kaya naman sa video na ito, gusto kong ipaalam sa inyo na may mga paraan pa na maaring mababawasan ang kalungkutan na inyong nararamdaman. Sikapin mo lang na makaabot ka sa huling part ng video na ito para mas maunawaan mong mabuti, okay? Narito na ang mga posibleng paraan para sa mga biyudo at biyuda o hiwalay na sa asawa na hindi na nakapag-asawa muli at minsan ay nakakaramdam na ng kalungkutan. Una, huwag isiping tapos na ang buhay dahil lamang wala ng asawa. Marami pang paraan upang maging masaya at magkakaroon ng layunin sa bawat araw. Pangalawa, kung wala nang dumating na bagong makakasama, matutong mahalin ang sariling buhay. Magkaroon ng bagong libangan, maglakbay-lakbay kung kaya pa, magtanim, magbasa o matuto ng bagong kasanayan. Pangatlo, palawakin ang iyong pakikipagkaibigan. Makipag-ugnayan sa mga kaibigan, kamag-anak o sumali sa mga samahan upang hindi palaging mag-isa. At ang pangapat, huwag ikahiya kung gusto mo pa ring magmahal. Walang edad ang pag-ibig. Kung may dumating na mabuting tao at pareho kayong seryoso, walang masama kung bibigyan ito ng pagkakataon. At ang panglima, kung wala talagang mahanap na mapapangasawa, huwag isipin na may kulang sa'yo. Minsan, hindi lang talaga dumarating ang tamang tao at hindi nito binabawasan ang iyong halaga bilang isang tao. At ang panganim, panatiling malusog ang katawan at isipan. Mag-ehersisyo, kumain ng tama, at alagaan ang kalusugan upang manatiling masigla at positibo. Pangbito, maglaan ng oras sa pagtulong sa iba. Ito ang pinakamagandang gawin lalo na kung may naipundar ka naman at sa tingin mo sobra-sobra naman ang financial status mo. Kung wala ka naman nito, maraming paraan ang pagtulong sa kapwa, ang pagtulong sa pamilya, kapitbahay o komunidad. Nagbibigay kasi ito ng bagong layunin at kasiyahan na tagos hanggang buto. Lalo na kung makita mo ang tunay na ngiti at pagpapasalamat sa taong tinutulungan mo. At ang pangwalo, huwag ikumpara ang sarili sa may mga asawa. Bawat tao ay may sariling kwento sa buhay at panahon. Ang tunay na kaligayahan ay hindi lamang nakasalalay sa pagkakaroon ng asawa. At ang pangsiyam, kung nalulungkot ka, huwag kimkimin ang nararamdaman. Makipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan o mga kaibigan. Ang pagbabahagi ng saloobin ay makakatulong sa pagpapagaan ng pakiramdam. At ang pangsampo, magkaroon ng pag-asa ngunit tanggapin din ang kasalukuyan. Kung sakaling may dumating na mabuting kapartner, maging bukas ang puso. Ngunit kung wala naman, piliin pa rin maging mabuhay na may kapayapaan, dignidad at pasasalamat sa bawat araw. Mahalagang tandaan na ang pag-aasawa ay maaring magdagdag ng saya sa buhay, ngunit hindi ito ang tanging pinagmumulan ng tunay na kaligayahan. Ang isang biyudo o biyuda o hiwalay sa asawa ay maaari pa ring mamuhay na masaya, may layunin at may pagmamahal mula sa pamilya, mga kaibigan at sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya.